Of all places in the world, the Philippines might be the most challenging place for a breadwinner to live. In a nation that is known for its strong family ties, it is very common to extend generosity and help to each member of the family. But the sad reality is that the minimum wage in the Philippines is not enough to support a family. What if they decide to create their own? It's likely they'll get a second job or work abroad. The movie we're going to talk about focuses on that situation. It follows Bambi Salvador, played by Vice Ganda, a hardworking overseas Filipino worker who has spent 15 years in Taiwan, comes home to the Philippines only to find out that her mother has Alzheimer's and that her family has squandered their savings and fallen into debt. So, they devise a plan to cover it. But first, Bambi must fake her debt. Lagag! So, ngayon, i-discuss natin yung specific scene na pinili namin from the film. Di ka pwedeng magpahinga talaga. Ano ba yung pahinga? Ano nga ulit yun? Pahinga ba yung ano, yung wala ka munang iisiping ibang tao, yung sarili mo lang muna, yung ba yung pahinga? Ano ba yung ibig sabihin ng pahinga? Kasi hindi ko na alam dahil ang tagal ko nang hindi ginagawa yun eh. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa pamilya ko na, sandali lang ah, huwag muna kayong magugutom ah, huwag muna kayong kakain kasi pagod na pagod ako, magpapahinga lang ako kahit sandali lang. Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi ako pwedeng huminto, dapat tuloy-tuloy! Kung huminto ako, sinong gagalaw? Wala namang kikilos, di ba? Ba't ako na lang? Ba't ako lang mag-isa? Sino ba nagsabi pag breadwinner ka dapat isa lang? Sino ako lahat? Binigay ko lahat ng sinabi mo na kailangan mo. Di ba? Lahat ng bilan nyo, lahat ng hiniling nyo, ginawa ko. Ano bang akala nyo sa akin? Hindi ako bangko. Hindi ako bangko. Alkansya lang ako. At isang beses nyo lang ako pwedeng pakinabangan. Ubos na ako! Ano pang silbi ko ngayon? Di ba wala na? Wala na akong silbi. Yan totoo, ate! Kaya nga ginaganyan-ganyan niyo ako ngayon kasi wala na akong silbi, di ba? Kaya nga sinasagot-sagot mo na ako kasi wala na akong pakinabang! Tama na, ate. Ano pang pakinabang ko? Hindi ko na alam kung ano pang parte ko sa pamilyang to. Miss Maan, ano tingin mo yung paborito mong character? Yung may dating talaga sa'yo? For me, si Boy. Parang saludo ako sa ginawa niya kasi matapang siya. Then, sinabi niya doon na ayaw niya maging si Bambi. Kasi ayaw niya mag-shoulder lahat ng problema. And syempre, siguro may mga ganun naman talagang tao, ayaw maging breadwinner. Kasi bata pa si Boy eh, marami pa siyang kayang gawin, marami pa siyang gustong i-explore. Siguro ganun din ako, as of now, na marami pang gustong gawin sa buhay. Yung paborito kong character, one and only, si Bambi. Kasi ang hirap niya hindi magustuhan, napaka-selfless niya, selflessly devoted siya sa kanyang pamilya. Shinolder niya lahat ng siblings niya, hindi naman siya yung oldest, pero inako niya talaga eh. Ilan sila magkakapatid? 3, 4? Ayun pala, may pinagdadaanan siya, kaya di na-cancel yung kontrata niya sa Taiwan. Taiwan? Yes. Mm-mm. I think I would say may isa lang hindi. Pero it's a given na kasi Filipino comedy siya kahit papano eh. Yung di lang realistic sa akin is, burol ng kapatid mo, tas yung surprise mo, magiging props ka sa burol ng kapatid mo. Ayun lang yung, si baby, di ba? Wow. Kaya, yun. Ayun yun lang yung hindi realistic sa akin. Pero the rest is very realistic as someone lumaking immigrant sa Saudi naman kami nun. When you go out there, maghihirap ka talaga kasi hindi mo siya lugar. Kahit saan ka pumunta, hahanap-hanapin mo pa rin yung pamilya mo. You will still miss home. These OFWs, tinatago nila yung struggle nila when they go out. Hindi puro sarap. Oo, ayun. Kasi akala nila pag OFW, sarap buhay, Oo. daming pera. So yung crash out niya, nung marami nang hingi sa kanya no pag uwi niya, Oo. valid eh. Valid yung crash out niya. Yung line na nag-stand out sa akin yung bandang dulo na hinahanap nila yung si Ma'am C, yung nawala siya. Kasi inaantay niya si Bambi makauwi nun sa bus station. And then, nahanap siya ni Bambi dun. Tapos sabi niya dun, pagod na siya. Nag-stand out siya sa akin kasi parang sobrang pressured niya sa buhay niya. And then,
doon lang na-realize ng pamilya niya na lahat pala ginagawa niya for them lang kasi sobrang mahal ni Bambi yung pamilya niya. Tapos umuwi pa siyang ganon, sobrang nagkagulo. Tapos ayun, 'di ba? Parang sobrang naiyak ako doon eh. Reaction. Ikaw, Yun rin eh. Yun rin No? masasabi ko eh. Pagod na ako. pagod na siya. So, ang nakikita nating key theme ng film is it's very Filipino eh, no? Yung selfless love, family. We're very sentimental tayo mga Filipinos. Just the chosen fact na pumunta siya ng ibang bansa, magkakayod siya. Ang dami niyang trabaho, hindi lang sa factory, nagdadrag rin siya, at iba-iba pa, nagmamasahe siya. Ang dami niyang ginagawa. Selflessly devoted talaga siya sa pamilya niya. Ang prevailing theme is family. Family and love. Ay, ano Zen? Magre-rate pala tayo. I-rate ko yung movie ng solid 7.5. Kahit hanggang 5 lang talaga. 4 na lang pala yung rating ko. Ako 4 din. Bakit 4? Para kasing nagkulang siya sa backstory. Ewan ko, basta Parang yun. nakulangan ng build-up. Oh, parang build up ba? Parang biglang nagka-cancer ba? Yung parang technicalities nga sinasabi ni Dane. For me, yung transition. Yun lang guys, no? Yun lang. Thank you. 3, 2, 1. Ano yun?